ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. ICC judge na nagbasura sa interim release ni PRRD na freeze ang mga bank accounts. Nababahala ang isa sa mga ICC judge na nagbasura sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos tamaan ng sanksyon na ipinataw ng Estados Unidos laban sa ICC kung saan na-freeze ang mga bank accounts at naputol ang akses ng mga judges sa mga pangunahing serbisyong pinansyal. Sa isang panayam, inilarawan ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez, presiding judge ng Appeals Chamber, kung paano agad na ikinansela ang kaniyang credit card, hinarangan ang dollar accounts at na-freeze ang pondo nang walang malinaw na paliwanag. Ayon kay Judge Ibanez, hindi na siya makagamit pa ng Uber, Western Union at iba pang basic services dahil sa biglaang pag-freeze ng pondo, at ang mas mabigat pa umano ay pati ang kaniyang pamilya ay nadamay dahil sa kinansela rin umano ang US visa ng kaniyang anak na isang international lawyer. Matatandaang si Judge Ibanez ang nagbasa at nagpatibay ng desisyong tuluyang pagbasura sa apela ni PRRD para sa interim release. Samantala, ikinabahala naman ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang ipinataw na US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court o ICC ng direktang epekto sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nasa kustodiya ng ICC. Babala ni Roque, kung na-freeze na ang mga bank accounts ng ilang ICC judges, hindi malayong maapektuhan pati ang mga pangunahing pangangailangan ng mga nakadete na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng korte, kabilang na ang dating Pangulo. Ayon kay Roque, malinaw umano na ang sanctions ay hindi lamang usaping politikal kundi may potensyal na humanitarian consequences, lalo na kung maaapektuhan ang kakayahan ng ICC na ponduhan ang pang-araw-araw na operasyon nito, kabilang na ang pangangalaga sa mga nakakulong. Bilang solusyon, muling iginiit ni Roque ang kaniyang matagal ng paninindigan laban sa international na korte na sana'y buwagin na ang ICC upang makauwi na si dating Pangulong Duterte. At para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Reaction opinion ngayon itong payag ng isang ICC judge, si Judge Luz Carranza. Nako, hirap na sila ngayon. Hirap na hirap siya at sinabi niya pati daw mga kapwa niya judges, hirap na hirap dahil sa parusa na iginawad ng US government sa kanila, plus itong bago pa, yung Russia. Sinintensya ng Russian government ang chief prosecutor at saka 8 ICC judges. Arrest warrant. Nako, baka dukutin sila ng mga Russian operatives. Kung nasaan sila, dukutin, dalhin sa Russia at ikulong. Kasi mayroon ng mayroon ng arrest warrant yung mga judges na yan. Dahil sa ginawa nila kay President Putin. Nako, delikado sila. Two most powerful countries, including China na rin. Ayaw sa US, ayaw sa ICC, pinaparusahan. Russia, ayaw sa ICC. China, nagrereklamo din sa ICC dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. Kaya, there will always be a day of reckoning, mga kaibigan. Ang hustisya darating at darating para sa ating Tatay Digong. Nakakarma na sila. Pakinggan natin ang nakakalungkot, natatakot na ICC Judge Luz Carranza. To block property and to ban immigration. And essentially, they are intended to block our accounts, bank accounts, not only in the United States, which for me is of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy in the United States. So at the beginning, I was called from the bank, I wouldn't say the name now, to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Freeze? Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union, where normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. They don't receive calls. They don't say nothing. Simply,
it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. Families. In my case, they affected also my daughter's visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa Yo. without any explanation. Yo. So to the United States. So preventing her to go in for some capacity building, giving conferences or making business in the United States. She's an international lawyer. So it's really the most sad part for me of the sanctions. And also I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, Yeah. their children, etc. Tama. So this is the most, this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru in Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they they have, and they now cannot use their accounts. Also in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need a job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Because as such, we are working also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American, still I am Peruvian. So Peruvian. We are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash, it's very difficult to carry Yeah. out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges, and we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our So yun, natutunan yung kasabihan na ang gaba dili magsaba, kasi umiipikto na pala ang mga sanctions ng United States sa mga ICC judges, prosecutors, staff, hindi na makapag-withdraw ng pera, frozen ang kanilang mga bank accounts, hirap na hindi na makabili ng plane tickets, pati pamilya apektado, cancel ang mga visa, ay nako. So, ito na, ang mas matindi, yung Russian court decision na arestuhin ang mga ICC judges na nag-issue ng warrant of arrest kay President Putin. Nako, kayang-kaya yan ng mga Russian operatives kung gustuhin nilang nila. Kaya takot nang mag-ano ang ito, magbiyahe-biyahe. At ang ating Tatay Digong, pagdasal natin, there will always be a day of reckoning, sabi niya sa atin. Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa. Makakalabas. Ako, araw-araw ko siyang pinagdarasal, makakalabas ng buhay ang ating Tatay Digong. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ang balita ngayon. Title: Nasaan ang sovereignty namin? Tahasang kwestiyon ni ICC Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang soberenya ng Europa at ng Netherlands matapos umano'y mag-overcomply ang mga bangko sa US sanctions laban sa mga opisyal ng International Criminal Court. Sa isang panayam, ikwinento ni Judge Ibanez Carranza na nakipagpulong sila sa iba pang apektadong hukom sa mga opisyal na Dutch Ministries at Foreign Affairs at Economic Affairs, kung saan direkta niyang inilahad ang kanyang pangamba. Kung susunod agad ang mga bangko sa palisiya ng Estados Unidos, ano na ang saysay ng soberenya ng mga bansang Europeo?
Ito yung English na pagkasabi ha. Where is the sovereignty? Ulitin ko ha. Where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why should they be subordinated to American policies? Yun ang tanong ng lumuluhang judge. Ayon kay Judge Ibanez Carranza, ang kanyang mga bank account ay nasa European banks na sa prinsipyo ay dapat hiwalay sa impluensya ng US foreign policy. Gayunman, dahil sa takot ng mga institusyon sa posibleng parusa mula sa Washington, agad umano nilang ipinatupad ang freeze ng accounts at pagkansela ng mga serbisyo. Giit ng hukom, ang ganitong sitwasyon ay hindi lamang usapin ng personal na abala, kundi isang seryosong isyu ng extraterritorial control, kung saan ang desisyon ng isang makapangyarihang bansa ay umaabot at nangingibabaw sa loob ng ibang jurisdiksyon. Matatanda ang isyu ng soberenya rin ang iginigiit laban sa ICC matapos ipaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na, nagabaan na sila. Yung ginawa nila sa ating Tatay Digong, question of sovereignty. Extraordinary rendition ang nangyari, kidnapping. So ito ngayon, bumabalik ang karma sa kanila dahil ito na, halos hindi na sila makagalaw dahil yung freeze order ng US, grabe. Bank accounts, kahit saan, hindi na sila maka-withdraw ng pera. Talagang pilay na itong mga ICC judges ngayon. Tapos na ang kanilang maliligayang araw. Okay? So, tama yung sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Oh. Tatanong kayo ng soberenya, kayo mismo ang lumabag. Nag-pull out na nga ang Pilipinas sa ICC ninyo, tapos nakikialam pa kayo. Di, yun yung tawag natin dito na Merisi Gaba. Ito, may nabasa kong article kanina. Itong US government talagang pinupuntiri ang ICC. Ang demand nila sa ICC ngayon, baguhin ang charter o yung konstitusyon ng ICC. Ilagay nila doon na hindi nila pwedeng habulin si Trump at ang kanyang mga opisyales after his term. Pag hindi, nako, ang isasanksyon ng US hindi lang mga individual judges and staff, isasanksyon na rin ang ICC as an institution. Kung mangyari yan, na ang isanksyon buong ICC, paralisado na ang operasyon ng ICC at hindi na ito mang-function, mabubuwag ito. Kaya, ito na nga, kung ano ang iyong itinanim, yan din ang iyong aanihin. So, pasalamat tayo sa Trump administration ng US. Although ang reason nila bakit ginigipit nila ang ICC is dahil sa American and Israeli interest. Kasi itong ICC na ito, nag-issue ng warrant of arrest sa Prime Minister ng Israel at saka dating Defense Minister, ayaw ng US. So, yun ding pag-iimbestiga ng ICC sa mga alleged na abuso ng mga American soldiers sa Afghanistan. Yun din ang nirereklamo. Wala kayong pakialam sa amin dahil hindi kami membro. O, ganun. Bakit nyo imbestigan yan? Bahala kayo. O, so, delikado ang kalagayan ng ICC ngayon dahil hindi lang US ang tumitira sa kanila, pati na rin Russia. Bago lang may sentensya ang isang Russian court na may warrant of arrest na yung 8 ICC judges at ang chief prosecutor ng ICC. Warrant of arrest. Nako. Baka isang araw mabulagan na lang tayo na nakakulong na sa Russia ang mga judges na ito. Pwedeng
pwedeng i-kidnap din ng mga Russian na operatives ang mga ICC judges na yan. Kung gusto yun ng Russia. O, sinong makakapigil? Be? Wala. Ang US kalaban din niya ang ano. Pabaya lang niya ang Russia. Pati China, galit din sa ICC sa ginawa kay Tatay Digong. Kaya pumanda itong mga ICC judges na ito na nakikialam sa soberenya ng isang malayang bansa. Pag-usapan po natin, napakita sa Facebook kanina yung judge na nagbasa ng husga ng appeal chambers na binabasura ang interim release ni Tatay Digong na nagrereklamo kung anong epekto ng freeze ng Amerika sa lahat ng mga assets ng ICC, kasama na sa mga assets ng mga judges at prosecutor ng ICC. Abay, masalimuot pa lang nangyari sa kanila. Ang sabi ng judge na yan, wala siyang mabuksan na bank account miski sa Europa, wala siyang syempre credit card, at pati ang mga visa ay frozen. Paano ba kasi nai-implement ang freeze ng mga Amerikano sa mga assets hindi lamang ng ICC kundi sa lahat ng mga judges at prosecutor ng ICC? Well, alam niyo sa larangan ng international law, kontrobersyal itong unilateral sanctions na ini-impose ng iba't ibang bansa, no? Bakit siya kontrobersyal? Kasi nga lahat ng mga batas ng isang bansa pwede lang mapatupad sa sarili mong teritoryo. Hindi dapat lalabas ang teritoryo mo, no? Pero itong ginagawa ng Amerika, unang-una niyang ginawang sanctions ay yung trading with Cuba. Bawal mag-trade sa Cuba, no? Tapos ngayon naman, ito nga, nagkaroon ng sanctions laban sa pondo ng ICC at sa lahat ng mga opisyales ng ICC, kasama na yung prosecutor at ang mga huwes. So, paano ba na-implement yan? Well, theoretically, dapat yan, sa Amerika lang napapatupad. Pagdating sa ICC, wala naman sila mga account sa Amerika. Pwede bang walang epekto yan? Hindi rin. Kasi, sa larangan ng banking, importante yung isang Amerika na system na tinatawag na SWIFT. Yung SWIFT is an American electronic system na ginagamit natin para paglipat ang pondo. So kung ikaw ay magte-telegraphic transfer, SWIFT ang gagamitin mo. So unang-unang nawala sa sa ICC at sa mga judges at prosecutor ng ICC ay yung SWIFT. So hindi sila makatanggap ng pera from abroad. Now, hindi ko alam kung paano ngayon ang ginagawa ng ICC para makatanggap ng pondo sa kanyang operasyon, no? Nang walang SWIFT account. Alam naman natin ang pondo ng ICC nang gagaling sa mga miyembrong bansa, kasama na doon sa mga pribadong pwedeng mag-donate sa ICC. Controversial yung donasyon na yan, ha? Kasi nga, paano ka magiging patas na mahistrado na tumatanggap ng donasyon? Ang chismis nga, ang mga Marcoses, through iba-ibang mga fake corporations o holding corporations, posibleng nagdo-donate sa ICC, kaya talagang pinupuruhan si Tatay Digong. At sinasabi ko lang naman, possibility. Kasi nga, unlike yung hukuman ng Pilipino na hindi po pwedeng tumanggap ng donasyon, siya po pwede. So, pupunterihan nga natin yan yung mga sino nagdo-donate ngayon sa ICC nang malaman natin kung mayroong mga Pilipinong nagdo-donate dyan dahil talaga namang nakaka-intriga kung sino talaga ang nagpopondo sa ICC. Alam ko, yung mga dating mga mayayaman na talagang sumusuporta sa kausa ng karapatang pantao, si George Soros, lalong-lalo na ay talagang nangunguna, no? Pero dahil nagkaroon ng kapangyarihan tumanggap ang ICC, pwede, pati mga Marcoses, tinatanggapan. So, aalamin natin yan. Pero anyway, so unang-una, nawala yung SWIFT. Nawala yung kanilang pagkakataon na magpadala ng pondo. Now, ang diferensya sa Amerika, hindi lang siya, yung freeze niya, applicable doon sa mga korporasyon na nasa Amerika. Lahat ng korporasyon na mayroong presensya sa Amerika, dapat sumunod sa freeze. At yan yung problema sa Europa. Kaya ang ginagawa ng Europa ngayon, para maiwasan yung unilateral freeze ng Amerika, gumagawa sila ng batas na nagsasabi na hindi po pwede sumunod sa batas ng freeze ng Amerika. So gumagawa sila ng counter legislation na nagsasabi na walang bangkong European ang dapat sumunod. Ang problema, miski may ganyang batas sa Europa, ang Amerika naman, ang kanyang construction ng kanyang freeze order ay hindi lang sa mga Amerikano. Lahat ng korporasyon na merong negosyo sa Amerika. Kaya kung ikaw ay isang European bank, maski technically, hindi ka sakop ng freeze dahil wala naman ikaw sa territorial jurisdiction ng Amerika. Kapag ikaw naman ay gumagawa ng negosyo at nagpapadala ng pondo sa Amerika, technically sa Amerikano, sakop ka ng freeze. At kapag hindi ka sumunod sa freeze order, mas matindi ang magiging consequence niya, no? Dahil hindi ka lang ma-fine, baka completely maisara ang iyong mga transaksyones sa Amerika. Let's face it, no? Wala naman kahit sinong bangko, kahit sinong korporasyon na maiiwasan na magkaroon ng transaksyon sa Amerika. Yan ang dahilan kung bakit maski yung mga bank account ng mga empleyado ng ICC, gaya ng mga judges at ng prosecutor, ay nasa Dutch bank. Yung Dutch bank naman, basta meron siyang kahit anong transaksyones sa Amerika, kinakailangan sumunod dun sa freeze order.
At yan ang dahilan kung bakit ang reklamo nga ng ICC judge, wala siyang bank account ngayon. Kasi miski European ang back niyan, obviously, nagtatransact sa Amerika. Kasi sino ba naman hindi nakikipagtransaksyon sa Amerika ngayon kung ikaw ay bangko. At dahil ayaw nila na maisarado ang kanilang operasyon sa Amerika, sinusunod na nila ngayon ang freeze order, ang sanctions laban sa ICC. Ganon din nga yung mga credit cards. Kasi ang mga credit cards naman, pwede kang Visa, Mastercard, pero parang franchise lang yan. Iba't ibang mga bangko nagsusuporta ng operasyon ng mga credit card companies. No? Pero dahil nga, na-honor ang transaksyon ng isang credit card, hindi lang naman sa Europe, kundi sa Amerika, at kung ayaw ng credit card company na hindi sila labas ng pondo para bayaran ng mga purchases sa Amerika, kinakailangan sumunod din yan sa freeze order ng Amerika. Now, alam mo, nagbibigay pag-asa yan kay Tatay Digong. Dahil sa tindi ng sanctions ng Amerika ngayon sa ICC, I think it is a matter of time na talagang makikripol ang operation ng ICC. Nagrereklamo na ngayon yung mga West na hindi sila nagkakaroon ng bank account, hindi sila makapagpadala ng pera sa kanilang home countries, pati mga visa nila at kanilang mga kaanak na re-revoke ng Amerika. Now, imagine yourself, ikaw isang foreign judge, nagtatrabaho ka sa Amerika sa ICC, pero ang pamilya mo nandoon sa iyong home country, hindi ka makapagpadala ng pera, paano gagawin mo? Di ba? Sino ngayon ang gusto magtrabaho sa ICC kung hindi ka pwedeng magpadala ng pera sa iyong home country? At saka, ang nakakatawa dyan, maski sa Netherlands, may mga card companies naman na hindi naman naka-domicile sa Amerika, hindi ka rin bibigyan ng card company dahil natatakot sila. Dahil ikaw ay specified sa sanctions ng Amerika, pag binigyan ka nila ng credit card, baka matigil ang operasyon nila sa Amerika. So ano ngayon ang buhay ng mga judges at prosecutors sa ICC? It's a cash society. So, nakakatawa talaga yan kasi ako tumira ako dun sa, anyway, dito sa Europa, no? Paano ka magbabayad ng upa mo? Lahat yan ay electronic na, no? Ang sa Pilipinas, GCash, dito may counterpart sila na lahat talaga halos ng transaksyon ay electronic. Walang ganyang facility ngayon ang mga judges at mga prosecutor at mga empleyado ng ICC. So, talagang dapat sila mabuhay as cash. Pero pinaka-nakakaintriga nga is, paano pinapasok ng Japan as the biggest donor country sa ICC, yung contribution niya sa ICC na hindi gumagana yung SWIFT. Ewan ko, siguro ginagawa nila cash. Siguro through the Embassy of Japan, pinapadala na cash at pinapapasok dito sa bank account sa Netherlands. Pero I think it's a matter of time na pati yung bangko ng ICC sa Netherlands titigil na service ng ICC kasi nga natatakot sila na kapag meron silang commercial transactions sa Amerika, pati yun pwedeng madali ng mga Amerikano sa freeze order. So, sa suma total, huwag tayong mawalan pag-asa. Alam ko, nabasura na with finality yung ating hiling na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Nabasura na ng trial chamber yung ating question sa jurisdiction ng hukuman, didesisyonan pa yan ng appeals chamber. At ang sabi ko nga sa inyo, minsan didiscuss ko yan dahil maganda naman yung sinumite ng kung sino man na nagsulat ng appeals ni Tatay pagdating sa jurisdiction. At pangatlo, meron pa yung issue kung kaya ba niyang humarap sa isang paglilitis na didesisyonan pa lang ng pre-trial chamber at meron pang appeal yan. So meron pa tayong at least 2 pagkakataon para mapalaya si Tatay Digong. Yun nga yung sa appeal sa jurisdiction na kapag tayo ay nanaig dyan, ay uwi ng Pilipinas si Tatay Digong. At saka yung unfit to stand trial na may possibility na mapalaya at mapauwi rin sa Pilipinas si Tatay Digong. Pero ang pangatlo pa is kapag tuluyang na-paralyze na ang operation ng ICC. At sa tingin ko, doon sa kinuwento ng appeals chamber judge ng ICC na napakahirap ng buhay nila, na ang ICC ay frozen ang kanilang finances, binibilang na lang natin ng araw pag gusto mo ko ang ICC at sabihin hindi na namin kaya. Dahil importante talaga ang banking system, no? Now, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano nabubuhay yung mga maestrado ngayon at mga prosecutors. Dahil ako, biski ako is asylum seeker, kahit paano meron akong access to the banking system, no? Binibigyan talaga kami ng karapatan na magbukas ng bank account. Dahil kung wala kang bank account, wala ka talagang buhay dito sa Europa. They are moving towards a cashless society na pati sa bus, hindi ka talaga makakasakay ng kahit anong bus, kahit anong sinong tren kung wala kang credit card na itatap, no? Everything is electronic. So, sa tingin ko nga, ang isa pang pangatlo na posibilidad, dahil nga sa sanctions ng Amerika, tuluyan na magsasara ang ICC dahil hindi nila masusustain ang operations na on a cash basis. Kung meron pa silang matatanggap na cash. Kasi yung mga contribution ng mga member countries, hindi makakapasok dahil hindi yan makakadaan sa SWIFT system nga, no, na still American-owned. Ang nakakatawa nga doon sa sabi ng judge, pati ba naman computer program, wala sila. Dahil ang computer program, Google. So ang ginagamit nila, pati sa email, is Proton, hindi na Google. At napakahirap talaga ng buhay nila. Talaga namang nagpupursige lang sila para magpatuloy, no? Pero yan po ay isang, kumbaga, pag-asa ni Tatay Digong
na dahil nga hindi na po kakayanin mag-operate ng ICC dahil sa sanction ng Amerika, kinakailangan pauwi na siya. Dahil kung hindi naman siya talaga makahatulan at hindi na po pwedeng gumana ang hukuman, siyempre, labag naman sa karapatang pantao na patuloy siyang ikulong. Kaya nga po, sinasabi ko, at kami naman na wala na kami ginawa dito kay Tatay Digong, kundi dasal, at nagagalak naman ako na iba pang mga Pilipino ay sumunod sa aming yapak at nagdadasal na lamang, pagpatuloy po natin ang pagdasal. Dahil we do not know. God works in mysterious ways. Merong dahilan kung bakit siguro pinayagan ni Panginoon na makidnap si Tatay Digong dito sa Hague. Pero sa aking pananaw, siguro ang dahilan dyan para nga magkaisa ang taong bayan, para yung mga nagdududa pa kung tama ba na magpatuloy pa sa pwesto ang Marcos administration, talagang magising sa katotohanan na malaking pagkatraidor sa pagiging Pilipino at sa soberenya ng Pilipino ang ginawang pagpikidnap ni Tatay Digong dyan papunta dito sa Hague. Kaya ang aking sinasabi, God has a purpose. Perhaps it is to unify us at tayo naman talaga ay nagkaisa na para ipakita na taksil talaga sa sambayan ng Pilipino ang mga Marcoses at yung kanilang mga aliado na nangidap kay Tatay Digong at siguro para nga mapabilis pa ang pagiging presidente ni VP Sara. Dahil ang aking tingin, kung hindi natin isisisante itong Marcos Jr. na ito before 2028, hindi mananalo ang kalaban ng Marcos Jr. dahil hawak-hawak ng mga Marcoses ang makina na magbibilang ng boto. Bukod pa doon sa gobyerno mismo, kung hindi natin masisisante na mas maaga itong Marcos Jr. No? At yung pagsisisante naman, karapatan natin yan. Huwag kayo matakot. Hindi po yan incitement to sedition. Ang pagsisisante, dahil ang isang presidente ay hindi na kayang katungkulan, ayan po ay talagang tunay sakop ng kapangyarihan ng taong bayan bilang tunay na soberenya sa isang bansa gaya ng Pilipinas. So mga kaibigan, meron pa tayong mga pag-asa na talaga mapauwi si Tatay Digong. Number 1, desisyon ng Appeals Chamber na wala lang jurisdiction ang ICC dahil nagsimula ang preliminary investigation na hindi na tayo miyembro ng ICC. Yan ang pinakamalakas. Pangalawa, mananaig tayo sa pre-trial chamber na wala na sa tamang pag-iisip ang Tatay Digong para tumayo sa isang paglilitis. Ang resulta dyan, at least, matitigil ang paglilitis at sa aking tingin, yan ay sapat na dahilan para nga mapalaya si Tatay Digong.